Nagugulat ako parang umuungol na yung babae sa likod. Kinokonsente ko rin sila. "Uy, gumagapang na yung kamay ni ano, nahiya naman kayo sa driver." Sabi ko, "Hindi, sige, okey lang, gawin niyo yung gusto niyo, okey lang sa'kin yun." Gusto nila 4 sila, isang room. So-swap sila ng partner nila. Pagkababa napagkamalan pa akong kabit. "Ano ba 'to?" Sabi ko, "Sir, hindi, wala po akong alam diyan sir sa problema niyo. Naka-book po yan." Pinakita ko sa kanya, binasa niya. Ghost rider yan, multo yan, wala namang tao diyan, eh. Paano magbo-book yan? Yung cellphone nga daw na gamit nun, sinama dun sa ano, sa paglibing. Binangungot din ako, ganun na ganun din. May mga maligno rin sa labas. May kamay na gumagano, no, pinipilit niyang buksan yung pinto ko. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw, no. Ako nga pala si Pops G, isang TNBS driver peer. So pag sinabing driver peer, operator saka driver. So sarili ko yung sasakyan na binibiyahe ko. Kaya pag sarili mo yung sasakyan, sarili mo rin yung oras. Nagtatrabaho ka para sa sarili mong oras. Nasa sayo kung gusto mo kumita ng malaki o tama lang. Hawak namin yung, kontrolado namin yung ano namin, yung trabaho. So pwede rin naming piliin kung saan lang yung magiging ruta namin, nagugustuhin kasi pwede naman kami mag-cancel, gano'n. Tapos sa pagtatrabaho ko bilang isang TNBS, dito ko dito ko nakapundar ako ng bahay, sariling bahay. Kasi maganda talaga ang kita nung panahon na nag-umpisa ako. Maganda pa yung kita ng ano, ng TNBS compare ngayon, 'no. Ngayon kasi medyo medyo lumamya kasi parang pinakialaman ng gobyerno yung ano namin, yung taripa namin, pati yung sistema ng pamasahe pinakialaman nila. Kaya medyo mahirap na ang kitaan ngayon ng TNBS, pero kumikita pa rin naman. So ang isang kaya ako naging ano, naging TNBS kasi mula pagkabata pangarap ko talaga magkaroon ng sariling sasakyan. So wala akong ibang naisip na puwedeng paraan kasi nga mahal ang sasakyan, kundi pasukin yung mundo ng ano, ng TNBS. So kaya kaya ako nagkaroon ng sarili ring sasakyan kasi before ang trabaho ko talaga salesman. Ngayon meron kasi kaming sariling negosyo nung family ko, yung father ko. Bale nakiusap ako na kung puwede sa akin, pangalan ko muna sa'kin yung ano, yung business namin para maipasa ko yung CI ng sasakyan. So moving forward, 'no, naaprubahan ako. So nung makakuha ako ng sedan, pinasok ko kaagad yun kay Uber. Kasi before 'pag nagpasok kami ng sasakyan kay Uber, wala pang bayad. Unlike ngayon, kailangan mong sigurong pumundo ng 50,000 pataas para makapasok ka sa TNBS. Tapos tentative pa yon. Hindi kagaya noon, 'pag may sasakyan ka, pagdala mo sa opisina, biyahe ka na kinabukasan, gano'n kabilis. Ta's meron ka pang top up na libre, mga 3K gano'n. So, sa experience ko as TNBS, dito ko na-enjoy yung talagang talagang ano, trabaho talaga kasi ang maganda kasi sa TNBS, napupuntahan mo yung iba't ibang lugar, iba't ibang tao, tapos may pagka-vocal kasi ako, eh, mahilig akong makipagkuwentuhan sa mga passenger ko. So, nalalaman ko yung mga istorya din ng buhay nila, nasi-share din nila sa'kin, kung mga love life nila. Tapos at the same time, yung history ko rin, mga nakakasalamuha ko, naikukuwento ko din sa kanila. So, naranasan kong bumiyahe ng araw saka gabi. So, sa araw kasi, ang maganda sa araw, malaki talaga kikitain mo kasi nga, non-stop ang booking. Sa gabi naman, medyo may oras na walang pasahero pero wala naman siyang traffic. Saka ang gusto ko sa gabi, yung mga naisasakay ko, mga cool, yung iba galing ng bar, yung iba naman galing sa trabaho, tapos minsan lasing na, mga gano'n. Tapos minsan may nasasakay ako, kinukuwento nila yung ano nila, yung
Ayun nga, yung buhay nila kagaya nung may isang naisakay ako, galing ng casino, tapos malungkot siya ta's hanggang sa nagkuwento siya, tinanong niya ako kung naglalaro ba ako ng casino, sabi ko, "Ay hindi po, eh, kasi baka po madali po kasi akong ma-addict sa isang sugal." Tapos hanggang sa umiyak na siya, nagkuwento na siya na, alam mo ba ano na daw yung hindi daw alam ng asawa niya, ubos na daw yung ari-arian nila, pati mga alahas nila. Ultimo wedding ring nila naisanla niya na kasi sa sobrang pagkalulong niya sa sugal, yun yung mga gano'ng ano, hanggang sa umiyak na siya, yun yung mga nakakaano na na pati buhay ng ibang tao na nalalaman namin. Tapos may pagkakataon na halimbawa, magugulat ka kasi may pasahero kami na babae, hinatid siya ng asawa niya. Nag-goodbye kiss sila, siyempre asawa niya, malalaman mong asawa niya kasi nag-goodbye kiss sila, eh, tas sasakay siya sa'kin. Tapos mamaya yung drop off niya condo, magugulat ka may sasalubong sa kanya tas hahalikan niya rin. So yun yung mga pagkakataon na naa-amaze kami. Hanggang sa nasasanay na kami, tapos may pagkakataon na may sasakay sa'min na foreigner, tapos siyempre may kasama siyang Pilipina, gano'n. Nagugulat ako parang umuungol na yung babae sa likod, gano'n. Tapos ako kasi medyo ano naman ako, eh, yung iba kasi nagagalit, sa akin kasi ano, walang problema yun. Hindi ako nakikialam. Actually mas gusto ko pa nga yung gano'ng sitwasyon kaya kinokonsente ko rin sila, gano'n. Tapos may experience ako na ano, mga empleyado sila ng casino, tapos partner-partner sila, lalaki, babae. Tapos pagsakay pa lang nila ano na, maingay na sila, tapos parang pinaparinig nila sa'kin na, "Uy, uy gumagapang na yung kamay ni ano, nahiya naman kayo sa driver." Sabi ko, "Hindi, sige okey lang, gawin niyo yung gusto niyo, okey lang sa'kin yun." Tapos, talaga? 'Di naghaharutan na sila sa likod. Ako naman wala akong pakialam kasi nagda-drive ako, hindi ko sila pinakikialaman hanggang sa nagtanong sila, nahirapan silang parang magche-check-in sila, gusto nila 4 sila, isang room. Tapos magso-swap sila ng partner nila, parang gano'n. Tapos nage-gets ko, eh, kasi sabi nila kuha daw sila ng 2 room then bakantehin nila isang magsama sila. Eh, may idea naman ako sa gano'n kasi trabaho ko nga yung maghatid. Nakaka-experience din ako ng mga gano'ng parang nagkukuwentuhan sa loob na naririnig ko kung ano yung mga technique. Nag-suggest ako, sabi ko, "Tutal naman tinted ako, eh, di ipapasok ko kayo sa garage room, 'wag lang kayong maingay," sabi kong gano'n. So, sabi niya, "Sige kuya, dalhin mo kami do'n sa ano," ta's mag-a-add na lang kami. Ngayon, ang ginawa ko nun, pumasok kami sa garage parking ng hotel. Kasi pagka garage naman diretso na yun, eh. Tatanungin ka lang ng room boy kung ilang oras. Tapos ang ginawa ko nun, pinasok ko sila dun, tapos pagkapasok namin, tinuruan ko yung ano, yung mag-partner, sabi ko, "Para hindi kayo makita kasi bawal yun 4, eh, kailangan 2 lang talaga." Sabi ko, "Ang gawin niyo yung dalawa pagkaalis ng room boy kasi aalis yan, eh, parang may kukunin, pumasok na kaagad yung dalawa sa taas. Tapos sinunod naman nila ako, 'di pumasok na sila sa taas, tapos may naiwan yung dalawa, yun yung nag-front." Tapos sabi pa nila sa'kin, "Sayang kuya, 5 kami yung isa naming partner, walang kasama." Sabi niya, "Kung alam lang namin na ikaw masasakyan namin, sana kayo na lang nag-partner, sumama ka na sa'min sa taas." Sabing gano'n. Sige, sabi ko, "Hindi, okey lang yun ma'am. Kayo lang, tinuruan ko lang naman kayo ng style." Yun. Tapos minsan may experience ako na na may yung 'di ba nakuwento ko nga na parang may ginagawa sa likod. Minsan naiwan pa nila yung nila ron, oo, sa likod. Buti na lang last passenger ko, mga gano'n. Chineck ko yung likod, naiwan pa nila yung nila dun sa ano. Tapos pagka gano'n wala, nililinis na lang namin. Tapos minsan may mga pagkakataon may naiiwan din sa'kin mga gamit tulad ng laptop, mga gano'n, cellphone. Pero yun naman binabalik ko naman lalo na 'pag nire-report na ng ano, kailangan mo ibalik.
Kapagka gano'n kasi ang ginagawa namin, hinihintay namin tumawag, eh. Kasi kung dadalhin ko sa opisina ni Grab, ma-hassle, eh. Parang babayaran ko pa yung parking fee, tapos magsusulat pa ako, tapos may report pa. Hassle sa'kin kaya ang rules ko, 'pag tumawag yung may-ari, saka ko pa lang siya i-entertain kung paano ibabalik. So, pinapalala-move na lang namin, gano'n. Kumbaga parang naging ano po kayo 'no, unwilling witness kayo ng mga buhay ng ibang Oo, mga tao, kung me ano-ano mga hmm. karanasan or problema na meron po sila. May isa pa nga akong experience ano, eh, seloso yung asawa niya, eh. Pagkababa napagkamalan pa akong kabit, eh, nung pasahero, eh. Ta's nag-aaway sila naririnig ko, eh. Tapos lumapit siya sabi niya, "Ano ba 'to?" Sabi ko, "Sir hindi wala po akong alam diyan sir sa problema niyo." Sabi ko sa kanya, "Naka-book po 'yan, eto po yung booking niya, oh." Pinakita ko sa kanya, binasa niya. Sabay yun umalis na ako. Nag-away silang ano, nag-away silang mag-asawa. Sabi ko, "Bahala po kayong mag-usap, wag niyo ako idamay sa problema niyo." Sabi ko gano'n. Kasi naka-book 'yan. Yun, mga gano'n. Tapos may pagkakataon muntik din ako kuyugin ng parang kasi sa rules kasi ni Grab 'pag sinabing sedan, four-seater lang yun. May sumakay kasi sa'kin 7, 7 siya. Ngayon ang ginawa kasi nilang style, 3 muna yung lumabas. Tapos hindi naman sila agad sumakay, parang lumabas lang. Siyempre kami 'pag lumabas na, i-start trip na namin 'yan, eh. Maya-maya may lumabas ulit na 2, tapos di 5 na sila. Sa gano'n kasing sitwasyon, parang nasa sa amin, eh, kung papayagan namin yung 5 o ide-decline namin. Pero 'pag dinecline namin wala silang magagawa. Eh, since na-start trip ko siya, tapos medyo malaki rin yung fare kasi malayo yung location nila, ano, sabi ko, "Sige ganito, papayagan ko kayo kasi total bata naman yung isa, yung panlima." Sabi niya, "Hindi, may kasama pa kaming 2." Sabi ko, "Grabe naman ho kayo, 5 tinanggap na kayo ta's 7." Sabi ko, "Hindi na puwede 'yan." Tapos sabi niya, "Ang dami mo namang arte." Mga gano'n. Kunwari ka lang, magpapadagdag ka lang. Eh, medyo naano yung pride ko do'n sa sinabi niya. Sabi ko, "Alam niyo kahit di niyo ako bayaran, eh, 'wag na lang kayo sumakay kahit na start trip ko na 'yan." Kahit sa'kin na yung kaltas kasi cash naman yung pamasahe kasi nila, eh. Tapos yun tinadyakan pa nga yung pinto binalibag na gano'n. Yung mga gano'n, umiwas na lang ako kasi 'pag pinutulan namin yun, malaking problema pa baka mawalan ako ng ano, gano'n. So may mga instances po pala na parang puwede pa po kayong madamay or madawit talaga sa mga problema po ng yun nga po, ibang mga tao. Curious lang po ako sir 'no, kasi meron po kasi mga instances at may nakikita rin tayo sa balita na mga TNVS drivers na nasasangkot po sa mga ano, karahasan po ng mga nagiging pasahero po nila. May mga experience po ba kayo na parang may passenger kayo or naging pasahero kayo na parang nakutuban kayo or parang feeling niyo Holdupper, mga may naisakay ako siguro mga twice na, pero yung unang-una kong na-experience talaga, kasi may instinct ako na parang tumayo yung balahibo ko kasi ang style kasi nila, ang booking nila soler. Siyempre 'pag soler kasi hindi ako magdududa niyan dahil wala namang papasok sa soler na armado, eh, hindi naman sila puwedeng ang problema kasi nun, pagdating ko sa soler wala sila doon. Nandun pala sila sa pabilog, yung rotonda. Tapos sabi ko, "Asan po ba kayo?" Sabi, "Nandito kami sa rotonda." 'Di pumunta ako. May 3 nakaupo dun na lalaki. Ang ginawa ko kinancel ko kaagad kasi yung aura nila parang hindi siya ano, eh, hindi siya pasahero na matino, eh, parang yung mararamdaman mo naman, eh. Eh, ang problema hinarang ako, tapos pagkaharang sa'kin sumakay agad. Sabi ko, "Sir, kinancel niyo ba yung booking?" Sabi niya, "Hindi namin kinancel." Sabi ko, "Sir, cancel na yung booking." Sabi niya, "Ba't mo kinancel, eh, nandito na kami." Eh, pagka gano'n kasi na nakasakay na, bawal na kasi namin ano, eh, pababain yun, eh. Kasi 'pag ginawan kami ng kuwento, baka magsumbong sa LTFRB, mga gano'n, LTO, magkakaproblema ako. Ngayon total malapit lang naman yung booking nila, bandang ano lang yun, eh, Pasay, eh, sa may malapit sa Baclaran, NAIA, gano'n. Tapos sabi nila, "Sige malapit lang naman kami." Tapos sabi ko,
Sige, di pinayagan ko na. Total na nakita ko naman yung ano nila, kahit cancel na, pwede ko pang basahin yung history kung saan sila nakabook. Winis ko na lang. Tapos, total malapit. Siguro mga ano lang siya, mga wala pang, mga 5 kilometers lang siguro. Ngayon, habang bumabiyahe kami, sabi niya, sir, tinanong ako, sabi niya, sir, pulis ka ba? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, sundalo, hindi rin. Sabi pa nga, wag mo nga kami pinaglololoko. Yung itsura mo, mukha kang pulis eh. Tapos, nakita niya yung sombrero ko kasi may sabitan ako sa harap. Camouflage. Sabi niya, bakit nakapang-army kang sombrero? Sabi ko, forma lang yan, sir. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, hindi, mukha kang pulis eh. Tapos, yun, tumatayo na yung balahibo ko noon kasi tas nakikiramdam ako. Yung rear view mirror ko kasi, hindi yun nakatutok sa eye to eye. Di ba, may rear view. Pag tinignan mo, nagkikitaan kayo ng mata. Ako hindi, tinututok ko yun sa bewang banda rito. Para pagka may bumunot ng baril, malalaman ko agad. Tapos, yun nga, tinitignan-tignan ko. Kaya lang medyo madilim eh. Kaya ang binabantayan ko yung katabi ko, baka yun yung may dala, ganun. Pero awa naman ng Diyos, sabi niya, ibaba mo na lang kami sa may mga club. Doon sa Naiya Road kasi may mga bar na hilelera doon eh. Yung labas niya, gasolinahan. Sabi ko, sir, hindi ko kayo pwedeng eksakto doon kasi ang layo ng ikot noon. Iikot pa ako sa Pasay Road noon eh. Sabi ko, kung gusto nyo, ibababa ko kayo sa gasolinahan, lakarin nyo na lang. Buti pumayag. Tapos ang ginawa ko, binaba ko yung bintana para if ever gumawa sila ng ganun, mag-declare sila, kita sila sa labas. Ganun. So, diskarte lang pag mga ganung sitwasyon. Saka huwag kang magpapahalatang takot para medyo magdalawang isip sila. Saka malaking tulong din yung nag-gym ka, ganun, para medyo may katawan ka. Kaya siguro nila na parang naiano na pulis, ganun. Kasi mostly mga pasahero ko ganun talaga yung tanong eh. Sir, pulis kayo, ganun. Sabi ko, hindi naman talaga. Pero sir, ano po, paano naman po sir pag kunwari, let's say, wag naman po sana, no? Let's say, ayan, parang naramdaman niya talaga na, may dala tong may armas to, ano. Pero ano po yung parang precautionary measure niyo po na ginagawa if ever man po dumating sa point na ganun? And, Parang pinakaunang gagawin mo, ganun. Ako kasi, ang naiisip ko talaga, wag kang magbabagal ng takbo. Siguro tatakbo ka ng 60 kilometer pinakamababa para medyo mabilis siya. Ngayon, pag nag-declare na yan ng hold up, tinutukan ka na. Kasi ang mga hold upper kasi, napapanood ko naman yung mga style nila sa TV, sa mga balita. Ang style nila kasi, tututukan ka. Tapos, pag tinutukan ka nila, pahihintuin nila sa isang gilid. Ngayon, ang gagawin nila, ililipat ka sa likod. Tapos, ang magdadrive yung kasama nila. Ngayon, pag nilipat ka sa likod, tatalian ka nila ng alambre o kung ano yung may tali nila sa'yo. Tapos, pipiringan ka nun. Ngayon, pag ganun na nangyari, nailipat ka, nawala ka sa manibela, ano ka na nun? 30-70, patay ka nun. Kasi papatayin talaga nila pag hino-hold up. Mostly lahat ng nabalitaan ko, ilan lang yung buhay eh. Kadalasan pinapatay. Ngayon, kapag ganun na nangyari, naagaw na sa'yo yung manibela, nalipat ka na, mababa na yung tsansa mo na makaligtas. Ngayon, kaya ang pinakaunang-unang iniisip ko, papatakbuhin ko ng mabilis. Ngayon, pag nag-declare siya, nakatutok na yung baril sa'yo, kukuha ka ng tiyempo na ibangga mo yung parting side niya. Kaya ang ginagawa ko yung seatbelt ng passenger, nakabaon na yon, hindi ko yun nililibre na. Kasi di ba tumutunog yan eh. Pag umandar ka ng siguro mga 10 meters, tutunog siya eh. Pag hindi naka-seatbelt eh. Kaya ang ginagawa ko, kinakabit ko na kagad para hindi magsuot yung nasa harap. Pero pag dadaan ka ng EDSA, kailangan naka-seatbelt, ipapaganon mo na lang. So hindi niya na tatanggalin pa para ikabit na ganun. Para hindi magsuot. Kasi pag naka-seatbelt siya, naka-seatbelt ako. Pag binangga ko yun, safe din siya. Ngayon, pag hindi siya naka-seatbelt, tapos binangga mo yung sasakyan, pwede siyang tumalsik sa harap. Agawin mo yung baril. Kailangan buo loob mo. Kasi pag hindi buo loob mo, wala, yari ka dun. So, yun yung naisip ko. Ibangga yung sasakyan, tapos agawin yung baril, ganun.
Pero meron po kayong parang naging kakilala din po or parang may nabalitaan din po kayo na kapwa din po ninyo TNVS driver na maybe meron din pong similar na case or similar na experience po na yun nga parang na-hold up or Ano lang, wala pa naman akong kasamahan na hold up na. May mga TNBS pero sa side may grupo kasi kami. Yung talagang may GC kami. Sa side namin wala pa naman na hold up. Meron lang hinaras yung tinadyakan yung pintuan ng sasakyan niya tapos nayupi. Tapos binugbog siya. Hindi sila nagkasundo sa ruta. Parang ayaw nung sakay niya na doon sila dumaan. Ayaw din naman ng driver. Kasi siyempre, baka mamaya kung may kasabwat yan doon, di ba? Nag-away sila, yun. Binugbog siya. Nagkademandahan yun eh. Yung kasamaan ko na yun. pero ano pong liability or ano po yung parang responsibility po ng TNVS app po if ever po na may mangyari pong ganyang instances na ma-hold up or May pagka ganun kasi, siyempre, ang tutulong sa amin, si Grab mismo. Kung ano yung TNBS na gamit during na, doon sa kasi, siyempre, kung dual apps ka, kung pasahero ni Joyride yun, siyempre, si Joyride ang pwedeng may liability doon. Ngayon, tutulungan ka nila sa pagsampa ng demanda o pagka nag-backtracking sila. Kasi yung ruta naman namin, nakikita nila yan kung saan kami pumunta, ganun, kung saan huminto. Si Grab kasi meron siyang special na pagka humihinto kami ng ilang minuto, may pipindutin kang button doon. Tapos nakalagay doon emergency. Pag pinindot mo yon, may pagpipilian ka. Call police o kaya call yung relative mo. Dalawang button yun. Yung isa police, yung isa relative. Pag pinindot mo yung police, automatic yan, may darating yan. Pero hindi ko pa naman na-try na mapindot yun. Kasi hindi mo naman pwedeng pindutin yun. Baka mamaya kasuhan ka bigla dahil, di ba, naabala mo sila, ganun. so parang at the same time po kahit papaano nafe-feel nyo naman po na safe kayo or protected naman po kayo ng Yung TNVS. kasamahan ko dati, dapat nagamit niya yun. Kasi yung passenger niya bumaba sa Skyway. Meron siyang, may problema sa pag-iisip. Parang sinasabi na binastos daw siya, hindi naman. Tapos bumaba siya sa Skyway, yung pala may problema siya sa pag-iisip. Yun yung mga na sa kasamahan ko. Curious lang po ako, sir. Yun nasabi niyo po yun, no, na may kasamahan po kayo na parang may nag-book sa kanya na may problema po sa pag-iisip. Naka-encounter din po ba kayo, sir, ng pasahero na may mga very bizarre or kakaibang mga request or di ba may notes po doon kapag Bali sa Joyride to madalas kasi pag kay Grab kasi pagka nako-complain sila ng paulit-ulit, binablock na yung account nila nare-restrict. Kaya ang ito si Joyride medyo maluwag siguro siya. May nakalagay doon na note Kaya may mga binabansagan kami sa TNBS community na si 1K, mga ganon. Kasi mostly budding Mag-aano siya, mag-iiwan siya ng note doon, nakalagay doon, 1K ganon. Tapos kung hindi ka payag, cancel mo na agad, mga ganon. May nakanote na kagad na ganon. Tapos, kasi kay Joyride kasi, yung cellphone number ng passenger, nakukuha namin agad Unlike kay Grab, hindi. Kasi kay Grab may sarili siya Pag nag-message ka kay Grab, apps through apps Kay Joyride, number agad. Kaya pwede namin tawagan. Tapos may isa akong sinubukan Binidyo ko pa nga Bala ko sana yun i-video tapos i-post. Kaya lang naisip ko baka mareklamo pa ako. Hindi ko na ginawa. Pero na-record ko na nag-usap kami. Tinanong ko siya. Sabi ko, ano po bang gagawin? Ano lang daw, parada lang daw kami sa isang tabi. Tapos kung saan siya pupunta, hindi na daw itutuloy yun. Bali, gigilid lang kami. Tapos isusubo niya ako doon. Babayaran niya ako ng 1K, mga ganun. Tinawagan ko pero hindi ko pinuntahan. yung mga ganyang experience po, sir, nararanasan din ba siya ng iba pong mga TNVS driver? May pumapayag daw Kasi kinausap ko nga siya, 'di ba? Tinanong ko siya, "Sir, may pumapayag po ba ng ganito?" Sabi niya, "Oo, ikaw nga lang tumatanggi." Sabi ng gano'n Ako lang daw tumanggi. Yung iba naman daw, hindi naman niya nakausap. Kinakancel agad ganun. Kasi abala nga rin naman yun Actually, kung papatulan ko pwede, pero hindi naman practical kasi maaabala ang tagal nyo. Yung 1K, gasino lang yun, 2 biyahe lang yun, tapos na yun Yun, makakuha akong pasahero ng 500.
ilang minuto, ilang ano lang yun, kaya kong takbuhin ng mga 30 minutes lang yung 1,000 eh. Eh yung maaabala ka nun, di ba? Eh kung wala ka sa mood, kasi lalaki sa lalaki, di ba? Kaya hindi ko rin pinapatulan, wala rin, useless din eh. Usually sir, parang sa experience niyo po 'no, since halos magsasampung taon na po kayong Oo. TNVS driver, saan po kadalasan nangyayari po or anong mga lugar po yung mga 'yan, may mga tatanggap kayo na parang kakaiba? Yung 1K na yan, dito yan malapit sa, ano, sa may C5, yung ospital diyan. Diyan yung sinabi niyang lugar eh. Actually, pinuntahan ko talaga eh. Gusto ko talagang makita, curious ako eh. Gusto ko siya makita. Lalaki siya, tas para siyang nakakap lang, tapos hindi ko na siya in-entertain. Basta gusto ko lang siya makita. Kung totoo, baka kasi mamaya, ano lang, nagpa-prank o parang ginagawa niya lang, maabala lang kami, ganun. Pero totoo eh. Pero kausap ko siya habang hindi niya alam na nandun na ako, kausap ko siya. Siya lang naman tao, wala naman iba eh. Tapos, may ano dito naman sa may NAIA 3, meron naman diyan bading naman siya. Ito kilala din yan, bading. Nag-iikot siya sa mga kasi kami pagka wala kaming passenger, meron kaming ugali na umiidlip muna o tumatambay sa isang lugar. Mostly pag tambayan talaga pare-parehas eh. So makikita mo lahat nakapark lang, puro 10 base yan. May nag-iikot doon na bading, tapos nag-aalok siya na isusubo ka, pero siya babayaran mo. Ganon. 50 pesos, 100 pesos nga lang singil niya eh. Pero maganda. May tsura siya na bading. Kasi one time kinausap ko siya eh. Tinanong-tanong ko lang, curious lang ako alamin kung ano sistema, ganon. Sabi niya, babayaran mo ko ng 1,000 para ng 50 o kaya 100 para lang makaraos ka, ganon. May mga pumapatol eh. Kasi nakikita ko sa Facebook, parang nagkakantsawan sila eh. Tapos, sa may bandang Senate din, sa MOA, meron din doon. May isang nag-iikot din doon. Sa Timog naman, yung mga namamara na babae. Ganon. Ay meron pa rin pong gano'n sir hanggang ngayon? Meron. Paparahin ka, tapos, sir, babae po. May nakausap nga ako dyan. 400, dalawa na raw eh. 400. Kailangan nan daw eh. Pero hindi naman ako kasi sa akin kasi parang ano na rin yan eh. Hindi na, kumbaga sabi nga nila eh, pag busog ka, bakit ka kakain ng mga alok-alok, di ba? So kung busog ka naman sa ganun, bakit kailangan mo pang gawin, di ba? Ayun po, kumbaga yung pagiging TNVS driver niyo po talagang punong-puno na siya ng mga kuwento, Oo, talagang oo. lahat ng karanasan po sa buhay. Ako naman, lalaki naman ako, hindi ko rin naman itatanggi na experience din ako, pero pasahero. Kasi unang-unang experience ko na pasahero, dito ko na pick up dito sa may bandang Robinsons, malapit sa may Manila area yun eh, basta Robinson siya. May sumakay sa akin diyan, nagpababa ng Rizal. Tapos, nagkwekwentuhan kami hanggang sa sinabi niya birthday niya daw. Baka gusto ko daw uminom, ganun. Kala ko biro lang. Sabi niya, hindi sir, sige, inom ka. Wala naman, hiwalay naman ako sa asawa, wala naman magsiselos. Nandiyan naman, marami naman akong tropa, yung mga tao kasama ko. Kasi siya, parang bisor siya ng, din, hindi ko alam kung Robinson. Basta mall din eh, bisor siya. Tapos, may mga hawak siyang tao. Yun yung bisita niya. Tapos, medyo may pagkapilyo pa ako nung nag-umpisa ako sa Uber. Palapatol talaga ako. Sige, go ako. Pero na ako, advance na ako mag-isip. Sabi ko, feeling ko may mangyayari to mamaya. Nag-inom kami doon. Tas nung matapos na inuman, actually hindi naman ako sobrang nalasing nun eh. Naglasing-lasingan lang talaga ako. Ayun, nung nag-aligsan yung bisita niya, may nangyari sa amin ng babae. Yung asawa kasi niya Uber din eh, kaya lang ng babae daw. Kaya naghiwalay sila. Siguro mga 3 months na silang hiwalay. Yan tulad ko, may nangyari sa amin. Tas pangalawa naman, BPO naman. Naman siya, maedad na. Sabi niya, ang edad niya daw 49 eh. Pero alam ko, na siya, pa-senior na eh. Ayun. Mahilig kasi ako sa mga medyo ahead sa akin yung edad. Tapos malikot yung kamay niya. Sa biyahe pa lang, nangihipo na, ganun. Tapos,
Di siyempre may pagkapilyo ko nun. Paghinto namin sa stoplight, pinasubo ko sa kanya. Tapos pag na stoplight, di ahon ulit siya. Ganun. Tapos hanggang sa tinawagan niya ako, punta daw ako sa bahay niya. Ay, siguro mga 2 beses may nangyari sa amin sa bahay niya. Tapos, after nun, kasi mahilig lang ako sa random eh. Ayoko ng mistay eh, parang ganun. Then, sa may bandang NAIA Terminal 1, meron din akong na-experience dyan. Ano naman, sa NAIA siya nagtatrabaho mismo. Tapos, bali nagpahatid sila along parang bandang Malabon. Ano naman yon? Ang style naman niya, sabi niya, "Kuya, pag wala kaming ma-book mamaya, tawagan kita, ikaw na lang ulit yung kunin namin." Pwede naman yun eh, nasa amin naman yun. Pero hindi siya nakabook. Parang aalamin niyo lang magkano yung presyo sa pupuntahan niya. Pwedeng i-type yun eh. Pag makita mo, yun na yung pagbabasihan niyo. Tapos yun, mag-isa na lang siya. Ngayon, ang ginawa niya, niyaya niya ako mag-check-in. Check-in kami. Tapos, yun eh, medyo weird yun kasi gusto niya, parang sabat magpagalaw. Ano. Mas parang siya, parang nandun yung niya, yung G-spot niya. Kakaiba nga yun. Tapos, ayun, siguro mga 3 times. 3 times may nangyari sa amin nun. Yun. Tapos, eto naman yung mga kailan lang siguro, etong SUV na, kasi sa Vios pa yun eh. Itong SUV na yung dala ko, may nasakay naman ako na 2 babae, nakainom galing Cubao, papuntang Malabon din. Ngayon, di sasakay yun sa likod. Pagbukas niya ng pinto, para kasi yung sasakyan ko, pag binuksan mo yung pinto, automatic yung ilaw niya bumubukas. So nagkatitigan kami. Tas, ay teka lang, kamukha nung ex ko. Dito siya sa harap sumakay. Tapos habang nasa biyahe kami, malikot na yung kamay. Parang lasing na kasi siya, tapos sumasandal sa ganito ko. Tapos ang ginawa ko nun, meron kaming grupo, di ba? Meron kaming two-way radio. Inon ko yung button para marinig ng kabilang linya. So, ang mga nakakarinig nun, buong grupo ng conversation namin. Niyayaya nila ako. Sabi nila, nabitin kami sa inom, pwede ka ba namin yayain sa KTV? Shot muna tayo. Mga na yun, 6 AM na yun eh. Sabi ko, sige, walang problema. Di, inom lang naman, di sama ako. Pero advance na isip ko, may mangyayari talaga nun. Di punta kaming monumento. Ngayon, pagdating namin doon, kinausap nila yung KTV, ayaw na pumayag kasi nga 6 na, sarado na. Ngayon, sabi nila, wala nang mainuman eh, diretsyon mo na lang sa may hotel doon na may ribulto eh, na nakatayo sa taas. Parang Wonder Woman ba yon? Basta sa monumento. Sabi niya, akyat mo dyan. Sabi ko, ay hindi ako pwede dyan, ma'am. Sabi niya, bakit hindi pwede? Sabi ko, anong oras na? Alas 6 na. Kasi yung asawa ko mag-out ng 7. 6 na yon, di ba? Ngayon, sabi nila, bakla ka ba? Ang ganda-ganda namin, tinatanggihan mo kami. Babayaran naman namin yung abala mo, pati pair namin. Nasa 600 yung pair nila eh. Tapos, plus additional yung abala pa, babayaran daw nila. Sagot pa nila yung alak. Hindi ako pumayag eh, kasi naka-tracker din naman ako sa asawa ko. Kaya malalaman pag nag-stay ako doon. Malalaman ng asawa ko na nasa hotel ako. Kasi may Life 360 yung phone ko eh. Matatrack ako kung na nandun ako. Kaya tinanggihan ko talaga yun. Tapos sabi ko, ganito na lang. Iiwan ko yung number ko, tawagan mo na lang ako. Pag uwi ko sa bahay, tumawag agad. Ng asawa ko, narinig. Tapos, siyempre, pinarinig ko sa asawa ko, huwag ka nang tawag dito ah. Ganon. Tapos, ayun, binlock ng asawa ko yung babae. Dalawa yon, isang matangkad na maputi. May itsura siya, tapos yung isang morena na maliit. May itsura din. Kumbaga parang kabisado niyo na sir yung talagang mga technique sa pagiging TNVS eh. Pag ikaw kasi medyo maboka ka na driver, madali ka talaga makakakuha. Kasi ako kasi umiiwas din ako sa harassment eh. May mga kasamahan na ako na natanggal kasi nakasuhan sila ng harassment. Kasi may mga napansin ko sa mga passenger, mahilig sila magkwento tapos kahit yung kwento nila tungkol na sa ginagawa ng boyfriend nila sa kanila,
Yung mga hindi na dapat ikwento, parang na ano sila, nadadala sila sa kwentuhan, napupunta kami sa ganung usapan. Siyempre, pinapauna ko sila kasi siyempre sila nag-open. At least mag-complain man sila, kayo nagkwento eh, di ba? Ngayon, siyempre pag ikaw driver ka, nag-take advantage ka, hindi mo alam, makwento lang pala yung tao. May ganun eh, makwento lang siya pero pag hinawakan mo na siya, iba na yung dating, parang natatakot na ganun. Tapos pwede ka na i-complain. Pag hindi ka marunong mag-manage ng libog mo, ganun, o ano mo, parang careless ka masyado, matatanggal ka talaga sa trabaho mo. Kasi sila mismo eh, parang sila na yung nag-a-attract sa'yo eh. Kumbaga, nagte-take advantage ka. Pag hindi ka talaga nagpapigil, patay ka talaga, hindi ka tatagal. Marami na akong kilalang ano, natanggal sa Grab kasi nambabastos ng pasahero. Yun, ganun. Ako kasi ang style ko noon nung mga bago-bago pa lang ako, siguro mga 2 years pa lang. Dahil nga pilyo ko noon, ano, hindi ko inaano sa on the spot. Halimbawa, naramdaman ko na flirt ka, hindi kita papatulan ngayon. Papalipasin kita ng 2 araw. Yun, saka ko i-chat, tas check-in kami, mga ganun. Ganun yung style ko, hindi ko inaatake sa trabaho. Parang outside sa trabaho dapat. Kumbaga parang balance siya nun sa experience niyo po at saka At least kung patulan niya man ako doon, outside trabaho 'yun, hindi saka hindi ka naka-book, 'di ba? Kumbaga magreklamo ka man, lumipas na eh, 'di ba? ayan po. Paano naman po yung, eto po curious po ako, no? Kasi eto rin po, madami rin pong mga TNVS driver nagpo-post na ito sa Facebook. Yung about naman po sa mga creepy stories or parang mga paranormal stories naman po. Baka may ganun din po kayo. Dati kasi nung Uber pa ako, may isang nagbo-book diyan sa may BGC, sa may American Cemetery. Actually, pag may narinig nila yung kwento na yon, mare-recall nila yon. May isang nagbo-book diyan, ang pin niya doon sa flagpole ng American Cemetery. Tapos, siyempre may pangalan yun eh. Pagpasok namin, siyempre may gate, haharangin kami ng guard. Tapos tatanungin niya, ano yan, book? Sabi ko, may nag-book. Sabi niya, saan? Sabi ko, doon po sa may gitna. Sabi niya, anong pangalan yan? Romeo ba yan? O ano? Basta mga ganun, o Ronald. Sabi ko, yes sir. Sabi niya, Ghost Rider yan. Multo yan. Wala namang tao dyan eh. Ang dami na nag-pick up dyan. Wala namang ganyang ano dito, tao. Ganon. Tapos, may one time naman yung kasamahan ko sa Kainta. May isang bakanting lote doon. Bahay siya na abandona, parang abandonado na. May nag-book doon. Siguro mga ilan na daw ang nag-pick up doon, iba't ibang araw. Sabi nung kapitbahay, wala naman na daw yun, patay na daw yung tao na yun na nagbo-book. Ngayon, sabi niya, paano magbo-book yan? Eh, nung living niyan, yung phone nga niya, sinama kasi wala naman daw kamag-anak doon. Yung cellphone nga daw na gamit noon, sinama dun sa sa paglibing. Kaya imposible daw na makapag-book. Yun, yung mga creepy. Tas sa side ko naman, meron akong hinatiran diyan sa may Along Cainta din. Siguro papuntang Angono, yun. May nahatiran ako diyan na yung subdivision pag mga 3 na ata o 2, nagsasara. 'Di ba, marami siyang entrance na gate, subdivision. Yung isang gate lang ata ang bukas pagka ganong oras. Ngayon, naligaw ako. Meron akong isang lugar, medyo inaantok-antok na rin kasi ko noon eh. May isang lugar ako diyan na kahit saan ako umikot, doon lang ang bagsak ko sa lugar na 'yon. Tas may nakita ako na nag-iigib pa nga na tao. Ngayon, siyempre, medyo antok na ako. Baka yun ang dahilan eh, kaya nag-iikot-ikot na lang ako. Sabi ko, tulugan ko na to. Tulog ako doon. Naalala ko pa nga siya eh. May puno siya ng akasya. Malaki, mataba siya. Parang balete yung style. Tulog ako doon. Tapos, bigla na lang akong parang nagising. Tas, hindi ko alam kung nagising ba ako noon o nananaginip ako. Pero kung ano yung itsura kasi nung natulog ako sa paligid ko, yun at yun eh. Pati yung palawit ng kotse ko. Alam mo yun eh, yung style ng sasakyan mo eh. Kumbaga, dilat ang mata ko, tas pinipilit kong bumangon kasi may mga kumakamot ng ganun sa salamin ko. Tas yung gilid ko kasi, pag natutulog ako,
bukas lang yon na maliit. Hindi ako nag-aircon kasi marami nang namatay na TNB sa ganun eh. Natutulog ng naka-aircon. Bukas lang na maliit. May kamay na gumagano no, pinipilit niyang buksan yung pinto ko. Tas ang ginawa ko noon, nagdasal lang ako, tas nagising na ako. Paggising ko, yung taong palakad-lakad doon na nag-iigib, andun pa rin. Tas sa kanya ako nagtanong, sabi ko, "Sir, paano po ba lumabas dito? Kasi kanina pa kasi ako paikot-ikot, hindi ako makalabas." Sabi niya, "Ang gate kasing bukas dito, isa na lang. Tapos, pag natunton mo yun, doon ka na umexit." Pero hindi niya rin kasi alam yung eksaktong lugar kung saan yung exit. Basta may isang exit daw doon. Tapos yun, hinanap ko siya. Yun, nakalabas na ako doon. Na parang na-sleep paralysis po kayo Oh, dun madalas sa... sa akin mangyari yan. Sa Fortune din, sa Marikina, yung malapit sa firing range. Natulog din ako diyan, binangungot din ako. Tapos sa may parting Marikina, meron akong hinatiran diyan na yung para siyang bahay na wala naman tao. Pero hindi ko alam na walang tao kasi okay naman yung bahay eh. Tapos natulog ako doon one time. Ganun din, binangungot din ako. Ganun na ganun din, may mga maligno rin sa labas. Tapos ngayon, parang napapadpad ako madalas kasi sa lugar na yon. Yun at yun lang din ang tinutulugan ko kasi nga may parada na maganda. Tapos parang feeling ko walang manghuhuli, walang maaabala. Ganun na naman, binabangungot na naman ako. Tapos siguro mga ilang buwan yung lumipas, may naisakay ako na babae. Tapos nagkwentuhan nga kami ng mga creepy story. Tapos kinikilabutan pa nga siya ba nagkikwento ko eh. Tapos nagulat ako ibababa ko na siya. Doon sa tabi ng bahay na yon. Tapos pagdaan namin gumaganon siya, sabi ko, "Bakit ma'am, paano natatakot ka?" Sabi niya, "Ano ka ba, yung bahay na yan, walang tumatagal dyan. 2 linggo, 3 linggo, maalis na yung umuupa. Kasi daw may mga multo nga daw sa loob. Minsan daw merong natutulog daw, kumakalampag daw yung ilalim ng papag, ganun." Sabi ko, kaya pala kasi diyan ako natutulog, binabangungot ako eh. Sabi niya, "Naku kuya, wag ka diyan tumambay." Sabi ganun. Yun, yung mga creepy. Kumbaga ano po, no, yung mga halo-halo na lahat ng experience mo po, no, Oo. nakakatakot, nakakatawa, Oo. nakaka-excite yung mga experience. Sa buong ano niyo po, journey niyo po as a TNVS driver, may mga lugar po ba kayo na iniiwasan or may mga pasahero po ba kayo na... Actually dati ang iniiwasan namin nung hindi pa naupo si Duterte dati kasi, ang iniiwasan talaga namin yung Maharlika. Maharlika. Tapos dito sa may Mandaluyong, may isa din kaming iniilagan diyan, yung nakalimutan ko lang, basta may isang iniilagan sa Mandaluyong na lugar. Yan yung mga Muslim area na mga din, yung mga Tiangge. Saka North Caloocan, yung tinatawag nilang Phase 12. Kung tawagin yung 12, yun, ang doon parang parang dadamputin, bibilin mo lang ng Tiangge lang, ganun lang. Pag ni-raid nga yun, may namamatay laging police pag nire-raid yun eh. Yun, iniiwasan namin yun. Tapos, sa gabi naman, hindi naman talaga iwas, pero kinikilala namin yung sakay kung safe. Actually, pag 3 lalaki, ayaw naman. Pag mga bandang Cavite, mga Naik yan, 13 Martires, yan yung mga liblib na kasing lugar sa Cavite. Saka yan yung mga kaso ng karnaping dyan, binabagsak. Tapos, Montalban, Rizal, yan, ayaw namin dyan. So yung mga ganun po pala, parang at least kahit papaano, meron din kayong kaalaman kung ano yung mga lugar na parang pwede pong mangyari sa inyo na yun nga po nasabi niyo makarnap, yung iba po parang diyan talamak ang drugs, ang droga, or kahit ano pong mga krimen. Paano naman po yung, nakikita niyo po ba yung sarili niyo, sir, na magtatagal pa po kayo as pagiging TNVS driver? Oo naman, kasi actually masaya ako kasi na nagda-drive eh. Kasi kung kasi ang paniniwala, kung saan ka nag-e-enjoy na trabaho, diyan ka magtatagumpay. Kasi kung hindi mo kasi na-e-enjoy yung trabaho mo, hindi ka rin naman kasi tatagal, hindi ka rin kikita. Kasi pag ang iniisip mo lang lagi, kita lang lagi, mas hindi ka kikita. Pero kung ang pagtatrabaho mo, na-e-enjoy mo, kumita o hindi, maliit man nakita, nag-e-enjoy ka, di ba? Kasi gala ako mula pagkabata gala ako. Ang maganda kasi nga kay Grab, ang dami mong naaaral na lugar. Ang dami mong nakikilalang tao, ganun. Yun.
para po sa ating final po na question, sir, no? Ano naman po yung masasabi niyo po para sa mga kapwa niyo naman po, mga TNVS drivers po? Yun, yung payo ko lang sa kanila, kung ngayon pa lang kayo mag-i-start, kasi may mga nagtatanong din sa akin kung maganda ba kitaan. Sa ngayon kasi, parang mas malaki na yung ipupuhunan mo kaysa sa kikitain mo Kasi pinakialaman na nga ng gobyerno yung fare ng ng Grab, ng TNBS. Parang yung kita namin, imbis na kikitain na namin, napupunta pa sa mga documents. Tapos, ang gasolina ngayon napakamahal. Ngayon kung mag-uumpisa kayo sa ganitong kalakaran sa TNBS, ang payo ko lang, wag nang hulugan yung sasakyan. Ang gawin nyo, ibili nyo na lang ng cash, saka nyo ipasok. O kaya, may trabaho kayong talagang stable na kaya nyong mag-survive kahit na hindi nyo maipasok. Kumbaga, ipapasok nyo sa palaran. Pumasok o hindi, kaya nyo bayaran. Kasi marami akong nababalitaan na kumuha ng sasakyan, mga ilang buwan, nahatak na. Kasi mahigpit ang car financing ngayon Isang buwan ka palang di nakakahulog, hinahatak na nila, ganun. Yun, tapos, siyempre, pagka nandyan na kayo sa TNBS, halimbawa, nandito na kayo, pasok na kayo, ingatan nyo rin kalusugan nyo, wag puro kita, kasi pag puro kita lang yung iisipin mo, mapapabayaan mo din sarili mo. Dapat, balance ka sa sarili mo, sa trabaho. Yun. Tapos, kasi marami ngang pasahero na, mga pilya, kailangan hinay-hinay, wag sunggab ng sunggab. Gamitin niyo yung utak nyo kasi yung iba diyan, parang modus nila Pag kumagat ka, didemanda ka, peperahan ka, ganun. Yun. Masaya naman sa TNBS. Ang maganda kasi dito, hawak mo oras mo Halimbawa, gusto mong gumimik, patayin mo yung apps mo. Magbar ka, pwede. Kung halimbawa, nagpapatayo ka ng bahay, alam mo ba nung nagpapatayo ako ng bahay, yung kinikita ko ngayong magdamag, yun palang ibibili ko ng materyales. Saka palang nila gagamitin. Kaya noon, tinatanong ko kung magkano yung costing ng materyales na magagamit nyo ngayong araw. Tatrabahuhin ko yung magdamag. Kaya ko naman siya. Pero noon ngayon hindi na iubra Mga 2,000 na lang ata ngayon ang kinikita, basic Mga ganun. Okay na po, sir. Baka may gusto pa po kayo i-add. Ayun, yun nga, yung pag-iingat sa sarili. Actually, bawal kami magdala ng mga deadly weapon. Pero may kasi ako, gun owner ako. So, pag bumabiyaya ako, may dala talaga akong may sarili ako. Pero lisensyado yun. Yun, mga ganun. Para maingatan din namin sarili namin. Kasi kung hold upin kami, papatayin kami, wala namang magagawa si Grab kundi tumulong lang. Paano pa, patay na kami, di ba? Kaya yun, yung mga dagdag na ingat sa sarili, ganun. Saka yung wife ko, nakilala ko lang din siya sa bali passenger ko din siya before. Asawa ko na siya ngayon. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!